Muli po tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos at muli nating pupunahin ang Iglesia ni Manalo. Kapag tinatawag natin silang Iglesia ni Manalo, sila po ay nagagalit. Kaya naman po sila nagagalit dahil may utos sa kanila na huwag silang patawag na Iglesia ni Manalo. Bago ka turuan o bago ka umalig sa iglesia na pag-aari ni Manalo, tuturuan ka muna ng mga pandoktrina. Mga pandoktrina. Ang isa sa mga turong itinuturo nila o tagubilin, huwag patatawag na Iglesia ni Manalo. Ngayon po, sa kabila na galing ako sa loob, ngayon tinatawag ko po silang Iglesia ni Manalo. At sa pagtawag ko na Iglesia ni Manalo, sila po ay nagagalit. At sinasabi nilang hindi sila Iglesia ni Manalo. Ang pagkakilala po kasi nila ay Iglesia ni Cristo sila. At meron po mga nagsasabi na hindi ka ba marunong bumasa? Puntahan mo yung kapilya namin na nakalagay Iglesia ni Cristo. At saka yung rehistro, Iglesia ni Cristo. Bakit mo kami tinatawag na Iglesia ni Manalo? Mas maganda po pag-aaralan po natin. Kasi po meron pong sinasabi o itinuturo ang Iglesia ni Manalo. Batay na rin sa kanilang pagtuturo. Babasahin ko sa inyo itong pasugong ito. Pakinggan po ninyo kung anong sinasabi nila. In the first century, the early Christian, ito po yung unang Iglesia ni Cristo, upheld the value and the truth about the Church of Christ in this last day. Member of the Iglesia ni Cristo do the same. Dito po ipinakikilala nila yung tunay na Iglesia ni Cristo noong unang siglo. At saka yung iglesyang kinaaniban nila do the same. Pagka sinabi pong do the same sa Tagalog o sa terminong Tagalog, magkatulad. Patutunayan ko po na hindi magkatulad. Paano po natin mapapatunayan na hindi po magkatulad? Sa Iglesia ni Manalo, meron po silang kinikilala kasing huling sugo. Ang huling sugo po nila ay si Felix Y. Manalo. Si Felix Y. Manalo, kung tama yung pagtuturo nila na siya ay huling sugo, sa iglesyang kanyang iniwan, wala nang sugong magtuturo o magpapakilala. Kailan po namatay ang huling sugo nila? 1963. Pagkamatay po noong 1963 si Felix Y. Manalo, wala nang magpapakilala ang sugo. Sa makatwid, sa iglesyang itinuro ni Felix Y. Manalo, wala nang sugo na magtuturo. Ang tanong ni Apostol Pablo, babasahin ko po sa inyo ang pagtuturo sa Roma, Kapitulo 10, talatang 14 hanggang 15. Pakinggan po ninyo kung ano ang nakalagay rito. Dahil sa kinikilala nila na si Felix Y. Manalo huling sugo, yung kumikilala kay Felix Y. Manalo, hindi na po pwedeng magpakilalang huling na sugo. Kaya ang tanong ni Apostol Pablo, eto na. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayan? At paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila mga kikinig na walang tagapangaral?
At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paaniyaon, mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ang tanong ni Pablo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Batay po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, ang huling sugo nila ay patay na. Totoo kaya na sinasabi nilang si Pedro Manalo huling sugo? Pangulong Tudling ang huling sugo ng Diyos. Si kapatid na Felix Y. Manalo ang isinugo ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga huling araw. Ang kanyang pangangaral na katuparan ng mga hula sa Biblia ay nagbunga ng muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo. Matapos na ito'y matalikod sa pananampalataya, pagkamatay ng mga apostol, siya ang huling sugo ng Diyos. Ipinakikilala po nila na ang huling sugo ay si Pedro Y. Manalo. Baka ano po yung terminong sugo? Babasahin ko sa inyo terminong sugo kung anong kahulugan para lalo po ninyong maintindihan, dagdag kaalaman. Aklat po ng 1, Kapitulo 3, talatang 34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamagitan ng sukat. Sa Iglesia ni Manalo, batay sa pagtuturo nila, ang huling tagapagturo o tagapagsalita ng salita ng Diyos nila ay patay na. Noong 1963. Huling tagapagturo ng mga salita ng Diyos nila, patay na. Ibig sabihin, bakit hindi niya naisalin ang pagiging sugo? Bakit hindi siya nagsugo? Kung si Pedro Y. Manalo po ang siyang nagturo na siya ang huling sugo, hindi siya maliligtas. Bakit hindi siya maliligtas? Naging sakit. Hindi ba niya alam na siya ay mamamatay? Alam. Pero bakit hindi niya naisalin ang pagiging sugo? Sa tunay na Iglesia ni Cristo, naisasalin ba ang pagiging sugo? Ang babasahin ko po sa inyo, ang nagtuturo rito ay si Kristo. Aklat po ng 1, Kapitulo 20, talatang 21, pakinggan po ninyo. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Bakit si Kristo nakakapagsugo bilang sugo? Kasi po, kailangan kasi maipalaganap ang salita ng Diyos. Hindi kayang mag-isa ang isang tao. Kinakailangan meron siyang maturuan. Kaya meron po siyang karapatan magsugo. Sino po si Kristo? Siyang may-ari ng tunay na Iglesia ni Kristo. Ipinakikilala ni Kristo na siya ay nakakapagsugo. Si Kristo, pagka tinignan natin, siya ang ulo, Kolosas 1:18, siyang tagapagligtas, Efeso 5:23, siyang may-ari, Mateo 16:18. Pero nakakapagsugo. Bakit si Pedro Y. Manalo? Hindi siya nagamit sa pagsusugo. Naging sakit. Sa tungkulin. Kaya po yung tunay na Iglesia ni Kristo, dumarami mga sugo. Lahat ng tagapagturo sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo, anong pagpapakilala nila? Babasahin ko po sa inyo, 2 Korinto,
Ikalawang Korinto 5:20, pakinggan po ninyo ang pagtuturo ni Apostol Pablo. 5:20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhikang Diyos sa pamagitan namin, kaya pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sa tunay na Iglesia ni Kristo, ang banggit ni Apostol Pablo, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Sa Iglesia ni Manalo, di po ba ang pangalan nila na nasa harap ng kanilang kapilya Iglesia ni Kristo? Tama. Nakarehistro Iglesia ni Kristo sa gobyerno. Pero yung turo nila, sino bang huling sugo nila? Sino bang huling sugo nila? Yung po bang huling sugo nila makakapagturo pa ba ng mga salita ng Diyos? Hindi na. Bakit? Patay na eh. Bakit hindi niya naisalin ng pagiging sugo? Sakim. Kaya naghahamon po ako ng debate o diskusyon sa mga ministro ni Manalo. Sinong handang magpakilala na si Felix Y. Manalo huling sugo ng Diyos? Sino man po yung haharap, tatanungin lang natin, ikaw ba'y sugo? Bakit? Ang tanong ni Apostol Pablo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Ikaw ba'y sugo? Ito po. Kaya sa Iglesia ni Manalo, kahit na ang pangalan nila Iglesia ni Cristo, ang pangalan na nakarehistro sa gobyerno Iglesia ni Cristo, patutunayan natin na Iglesia ni Manalo sila dahil ang turo nila hindi ayon sa Biblia. Labag sa Biblia. Dapat naisalin ni Felix Y. Manalo ang pagiging sugo para ang totoo na, marami po siyang tinuruan talaga eh. Kaya lang, bakit siya kinilalang huling sugo? May dahilan yan. May dahilan po yan kung bakit siya kinilalang huling sugo. Baka naman po sasabihin nila mamaya pag sahod sa dulo makikita ninyo. Baka merong mga tuwiran baka naman po yung si Felix Y. Manalo huling sugo siya pero huling sugo. Pero meron naman pong ministrong iniwan si Felix Y. Manalo. Baka ganun. Meron po akong gustong ipapansin sa inyo dito sa Blackboard. Kung napapansin po ninyo, si Felix Y. Manalo kinikilala siyang anghel. Si Felix Y. Manalo kinikilala siyang sugo. Si Felix Y. Manalo kinikilala siyang ministro. Nagkaroon ba ng tatlong tungkulin si Felix Y. Manalo? Hindi po, iisa lang yan. Sugo, anghel, sugo, ministro. Papaano po natin mapapatunayan na si Felix Y. Manalo kinikilalang ministro? Ang babasahin ko sa inyo ang isang pasugo para maintindihan po ninyo kasi po lumilitaw sa kaisipan ng karamihan, lalo na sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, na iba ang sugo sa ministro. Ito po yung pasugo. Ang nagturo nito ay si Emiliano Magtuto Senior. Ang title po nito, Hindi Mauunawaan ng kahit sino na lamang. Issue nung volume 54, number 3, March 2002. Baka po yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw ay hindi ministro. Ang ibang anghel na hinuhulaan sa Apocalypse 2:3 ay tao. Sa likas na kalagayan, siya ay tao. Ministro ng Ebanghelyo sapagkat ang gawain niya ay pagtatatak. Kaya nga po sa Iglesia ni Manalo, pagka naghahamon ako ng debate, diskusyon, sino ang handang magpakilala na si Felix Y. Manalo huling sugo ng Diyos? Kung minsan meron pong naghahamon, o ibig sabihin, pinapatulan yung hamon ko, pagka yung terminong huling sugo,
o yung terminong huling sugo, hinahanap ko na saan mababasa sa Biblia. Wala. Kasi po, ang pagkakaintindi kasi ng iba ang terminong sugo sa ministro. Ayan, batay na rin sa pagtuturo nila. Yung anghel, sugo. Yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw, ministro. Ang kahulugan ng salitang anghel ay sugo. Ang ibang anghel na hinuhulaan sa Apocalypse 22:3 ay tao. Sa likas na kalagayan, siya ay tao. Ministro ng Ebanghelyo. Paano po? Sa inyong reliyon, wala na pong magpapakilalang sugo. Dahil kinikilala ninyong huling sugo si Pecioy Manalo. Kapag ka nagpakilala kang sugo, papatayin mo yung paniniwala mo. Ano yung paniniwala mo? Huling sugo si Pecioy Manalo. Naging sakim ba sa tungkulin si Pecioy Manalo? Hindi ba niya naisali ng pagiging sugo? Kung kikilalanin mo si Pecioy Manalo ngayon, huling ministro ng Diyos. Kaya po, pagdating sa debate kasi, sa diskusyon, ang front kong title o ibig sabihin, o sino po ang handang magpakilala na si Pecioy Manalo huling sugo? Pagdating po kasi sa debate, sa diskusyon, lalabas po yung si Pecioy Manalo kinikilala nilang huling ministro ng Diyos. Debate lang, diskusyon. Huwag po yung bugbugan. Dahil ang terminong anghel, ibang termino niya sugo, ibang termino niya ministro. Baka naman sa Biblia, magkaiba po yung terminong sugo saka yung terminong ministro. Babasahin ko po sa inyo ang terminong sugo para maintindihan po ninyo. Aklat po ng 1, Kapitulo 3. Binasa ko na kanina pero babasahin muli natin. Sa 1, Kapitulo 3, dagdag kaalaman po, 3:34, kung anong kahulugan ng salitang sugo. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Ano po ang kahulugan ng salitang sugo? Nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Yung ministro. Babasahin ko sa inyo, Kolosas 1:25. Pasilin po ninyo. Kolosas 1:25, kung anong pagtuturo rito. Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala mula sa Diyos, na ibinigay sa akin para sa inyo, upang maipahayag ang salita ng Diyos. Ang terminong sugo, tagapagsalita ng salita ng Diyos. Yung terminong ministro, upang maipahayag ang salita ng Diyos. Tagapagturo. May pagkakaiba ba yung sugo sa ministro? Wala. Kung titingnan natin ang kahulugang pareho. 3:34 ng 1, Kolosas 1:25. Pagka nilagyan mo ng... Kaya yung paniniwala ng Iglesia ni Manalo, pasinin po ninyo. Ito pong ministro, ayaw nilang lagyan ng huling. Pero yung sugo, nilagyan po nila. Yung po kasi ang anghel, hindi nila malagyan kasi hinahanap ko po yun sa Apocalypse 22, paborito po ng Iglesia ni Manalo. Batay po sa pagtuturo kasi ng Iglesia ni ang kahulugan ng anghel ay sugo. Ilan ang sugong umaakyat sa sikatan ng araw? O anghel? Mas maganda po babasahin natin ang paborito ng Iglesia ni Manalo. Sa Apocalypse 22:3, pansinin po ninyo kung anong nakalagay rito. Paborito ng Iglesia ni Manalo na ang talatang ito at pinatay nila. Sila mismo ang pumatay sa kanilang paborito dahil dun sa turong huling sugo si Pecioy Manalo. 7:2. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw
nataglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa amin. Ilan ang umaakyat? Tuloy natin. Hanggang sa amin, matatakan sa kanilang noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ilan ang umaakyat na anghel, sugo, ministro? Napakarami po. Bakit ang banggit amin? Bakit itinuturo nila? Bakit itinuturo nila na sakim si Felix Y. Manalo na sa tungkulin? Hindi niya naisalan ng pagiging sugo. Hindi niya naisalan eh. Kaya yung mga ministro ni Manalo, may pagkakaiba po, kaya may nagtanong may pagkakaiba po ba doon sa salitang ministro at sa salitang sugo? Wala. Kung tutusin po, hindi nga lang nila, ayaw nilang ipakilala kasi na si Felix Y. Manalo, huling ministro ng Diyos sa kanila. Tanggap nila na huling sugo. Tanggap nila. O tatanggapin kaya ng Iglesia ni Manalo na huling ministro ng Diyos nila ay si Felix Y. Manalo. Alam niyo po yung terminong huling sugo sa English niyan Ito po, last of God messenger. Dagdag kaalaman po. Si Felix Y. Manalo, the last of God messenger. Ayan tatandaan nyo. Ang binasa ko English. Anong pagkakakilala nila kay Felix Y. Manalo? Babasahin ko rin sa inyo ang isang pasugo para maintindihan po ninyo kung saan ako kumukuha ng mga ebidensya. Ito po yung pasugo. Ang sumulat po nito ay si Beneldo Santiago, kapatid ni Benbenito C. Santiago. Anong pagkakilala nila sa English? Felix Y. Manalo, the last of God's messenger. Babasahin ko rin po sa English. Dagdag kaalaman lang po to. The messengers of God are not just the best authorized preachers of God's words. They are the only authorized preachers of God's words. Sino po ang only authorized? The messenger. Sino po ang last messenger of God nila? Si Felix Y. Manalo. Paano pa makakapagturo yan? Yung the last of God messenger nila. Paano pa makakapagturo ang the last of God messenger nila kung patay na? Ipinakikilala po talaga nila na si Felix Y. Manalo sakim sa tungkulin. Hindi na isalin ng pagiging sugo. Kung kinikilala nila si Felix Y. Nagtataka yung mga ministro Patutunayan ko po pagdating ng debate, diskusyon. Si Felix Y. Manalo, the last of God minister. Kaya lang sa Tagalog Kasi po, ang tunay na may-ari sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, ipinakikilala niya na siya nagagamit sa pagsusugo. Hindi nila iniiwan. Dahil alam ni Kristo na siya mamamatay. Aakyat sa langit. Para manatili po yung pagtuturo, nagagamit po sila sa pagsusugo. Kaya lahat ng tagapagturo sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo, mga sugo. Sa Iglesia ni Manalo, iisa lang Naging sakim pa. Sino po ang handang magpakilala na si Felix, yung mga ministro ni Manalo? Kaya nyo bang patunayan na kayo yung mga ministro ni Kristo, ng Diyos? Kung ganyang kinikilala nyo na si Felix Y. Manalo, huling sugo o huling ministro. Alam niyo po kung anong dahilan kung bakit nila kinilalang huling sugo si Felix Y. Manalo. Ito po yung dahilan Kaya nung pinag-aralan ko po,
Kaya pala nila kinikilalang huling sugo si Felix Y. Manalo. Dahil yung iniwan ni Felix Y. Manalo na kanyang anak, na si Peran G. Manalo, nagbuo po ng church administration. Ano po ang layunin ng church administration? Gagawa po sila ng administrative rules. Kung papasinin po ninyo yung pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, magpaturo po kayo muli sa Iglesia ni Manalo ng pandoktrina. Pandoktrina numero 1. Kung pwedeng ang mga salita ng Diyos, kung pwedeng palitan ng administrative rules. Magpaturo po kayo muli, pandoktrina numero 1. Sinong gumawa ng doktrina? Si Manalo. Sinong sumuway sa doktrina ni Manalo? Siya mismo. Pero anong turo ni Manalo? Huwag lalaban sa pamamahala. Gumawa po siya ng 10 utos. Huwag lalaban sa pamamahala. 10 utos. Ay, ito pala. Paano natin mapapatunayan na si Peran G. Manalo, yung iniwan ng kanyang anak, o iniwan ni Felix Y. Manalo na anak niya, nagbuo sila ng church administration. Ang babasahin po natin ay ang isang pasugo rin ng Iglesia ni Manalo, kasi po baka meron pong nanonood sa atin na paano natin mapapatunayan na si Peran G. Manalo nagbuo. Ito po yung pasugo. Babasahin ko sa inyo, ang sumulat nito ay si Pelham B. Fuentes, pinakikilala niya. Unity with the Church Administration. Ang sumulat po nito ay si Pelham B. Fuentes. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Alam niyo po, sa tunay na Iglesia ni Cristo, na pag-aari ni Kristo, pwede kang maging ministro. Pero ang hindi mo lang karapatan, o yung walang karapatan ng tunay na ministro na gumawa o magbuo ng church administration. Kaya muli po kayo magpaturo ng pandoktrina numero 1 sa kanila. Ang tunay na ministro, magtuturo lang siya kung anong yung nakasulat. Hindi siya pwedeng magbuo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Pero pwede po siyang maging ministro. Sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, pwede kang maging ministro. Magtuturo ka lang. Pero wala kang karapatan na creator. Halimbawa, sa tunay na Iglesia ni Cristo, pasinin po ninyo. Sa tunay na Iglesia ni Cristo, si Cristo mismo ulo. Siya may-ari. Pero gumagawa ba siya ng utos na ipinatutupad sa kanyang iglesia? Babasahin ko po sa inyo 7. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay rito. Ipinakikilala ni Kristo, si Kristo siyang may-ari ng tunay na iglesia. Siyang tagapagligtas, siyang tagapamagitan, siyang ulo. Pansinin po ninyo kung anong pagtuturo niya. 7:16. Sinagot na sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ang turo na itinuturo ni Kristo hindi kanya, kundi sa Diyos. Kanino po turo yung administrative rules? Saan ba lumulugar si Manalo? Kaya po nagtataka ang mga kaanib ng Iglesia ni Manalo sa akin. Yung po kasi yung Iglesia, kung babasahin natin sa 11:26 ng Gawa, mga alagad. Iglesia, mga alagad. Kapag ka pinagdugtong mo, si Kristong ulo, Kristiyano. Mga alagad ni Kristo. Pero mas maganda po ang Iglesia ni Manalo, pasasagutin natin sa isang pasugo. Kung papaano po ang pagiging Iglesia ni Cristo batay sa kanilang pagtuturo. Narito po ang isang pasugo.
Paano po bang pagiging iglesia ni Kristo batay sa pagtuturo ng iglesia ni Manalo? Therefore, those who listen to the teaching of Christ, baka dito po, walang nakalagay na administrative rules ni Manalo. Tinitingnan ko po yung turo nila. Therefore, those who listen to the teaching of Christ, kanino po yung turo ni Kristo? Sa Diyos. Hindi po sa administrative rules, hindi po sa church administration. Hindi po galing sa church administration ni Manalo. Therefore, those who listen to the teaching of Christ became His follower, His disciple, or His sheep. They make up the church of Christ. Paano po ba ang pagiging iglesia ni Kristo? Yung pakikinig sa tinig ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga turo. Ang mga turo niya hindi kanya, sa Diyos. Sa iglesia ni Manalo, alam niyo po, ang turong itinuturo pa nila o ginagawa, yung 1 Kapitulo 10, talatang 12-13, ikalawang Korinto 2:17. Paano po bang pagiging iglesia ni Kristo? Batay po sa binasa ko mula sa iglesia ni Manalo, teaching of Christ. Yung turo ni Kristo, hindi po kanya. Si Manalo, si Perangi Manalo, gumagawa o nagbuo siya ng church administration para gumawa ng administrative rules. Kayo po ba? Kung pag-aaralan nyo ang Biblia, kasi po, ang paniniwala at paninindigan ko, ang Biblia sapat na. Basihan, batayan. Hindi na po kailangan ng, halimbawa ako nagtuturo. Hindi po, wala po akong karapatan na mag-create ng church administration. Hindi po ako magpapakilalang executive. Magtuturo lang ako. Yun po kasing ginawa ni Manalo na pagbuo po ng church administration at gumagawa ng administrative rules para po mapasunod yung mga tao. Kaya tinatanong ko po kayo, kapag church administration gumagawa ng administrative rules, si Kristo pa rin ba ang sinusunod ninyo? Alam niyo po, hindi na po bagong bagay yan. Kung palabas po kayo ng Biblia, yung ginawa ni Manalo, yung pagbuo ng church administration, nagpakilala si Manalo na executive minister, mali po yan eh. Alam niyo kung bakit? Babasahin ko sa inyo aklat po ng Marcos, Kapitulo 10, talatang 42, pakinggan po ninyo. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Yung po kasi yung hentil, pagka binanggit dito, hindi po kumikilala sa Diyos. Anong layunin nila para mapasunod yung mga tao? Anong ginawa ni Manalo? Nagbuo siya ng church administration. Sa tunay na iglesia ni Kristo po, bilang follower, kung kinikilala mong ulo si Kristo, nasa loob ka ng iglesia. Yung iglesia niya, follower, disciple, wala pong karapatan na. Pwede kang maging ministro. Pero tatandaan po ninyo, walang mag-create o magbubuo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Kay Manalo lang meron yan. Anong layunin po nila para mapasunod yung tao? Hindi ibig sabihin, pasusunurin nila yung mga tao. Kaya nga iglesia ni Manalo eh. Dahil kung ministro ka ni Kristo, magtuturo ka lang. Bakit kailangan nilang gumawa? Ganito po ang ating mababasa 7:8. Dito po sa Marcos. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay turo ng tao. Para po yung mga God rules,
o yung mga salita ng Diyos, hindi mo na masunod. Ang ipatutupad sa iyo o ipakikilala sa iyo yung administrative rules na gawa ng chapter administration. Kaya ganyan po nilang ipinakikilala na si Felix Y. Manalo huling sugo ng Diyos sa kanila. Yun po ang nakita kong dahilan kung bakit nila kinikilalang huling sugo ng Diyos si Felix Y. Manalo. Dahil dun sa pagkakabuo ng chapter administration. Walang nakakapansin yan. Ibig sabihin, si Manalo, kung pag-aaralan po natin ng Biblia, ewan ko lang po kung may matalino sa Biblia sa inyo, yung pong mga salita ng Diyos, Isaiah 34:16, Unang Korinto 4:6, manapad dadagdagan ng salot, Apocalypse 22:19, 18:19. Paano niya naibaling sa administrative rules? Kaya po sa Iglesia ni Manalo, hindi po naging forever ang God rules sa kanila. Hindi po naging forever ang God rules dahil doon sa pagkakabuo ng church administration, gumagawa ng administrative rules. Yan po ay hindi na po bagong bagay. Yung ginawa ni Manalo na pagbuo po ng church administration para gumawa ng administrative rules, hindi na po bagong bagay yan. Kung palabas po kayo ng Biblia, ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Isaiah 24, ito po yung hulang natupad sa kanila. Isaiah 24:15-16. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga naan doon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Ulitin ko po yung terminong sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Ang Iglesia ni Manalo, hindi po naging forever. Pero itinuturo nila forever ang God. Dahil po doon sa church administration, gumagawa ng administrative rules. 15:16. Kaya't walhati ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Sino po ang katuparan ng Isaiah 24:15-16? At sila rin po ang nagpapatuto ang Iglesia ni Manalo mula sa kanilang pasugo. Kung sino po yung mga manggagawang taksilan, nagsisigawang may kataksilan. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, Pangulong Tudling, ang sumulat po nito ay si Benvenido C. Santiago, isa sa mga church administration. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahin tungkulin natin na siya'y paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na ito ang layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, kaya't walhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduludulong bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matwid. Isaiah 24:15-16. Kulang lang po ang sinulat ni Benvenido, pero sila po ang nagpapatutuo na silang katuparan ng Isaiah 24:15. Ano yung kulang? Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw ang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Hindi po sila naging tapat sa tipanan sapagkat kanilang sinalangsang. Ang Iglesia ni Manalo po, hindi po sapat ang Biblia. Kumbaga, ang ginagawa na lang nila sa Biblia, front. Pagka naging kaanib kayo sa Iglesia ni Manalo, ang ipatutupad nila, ipakikilala nila yung administrative rules na gawa ng church administration.
Pero habang dinadaya kayo, hindi pa kayo nadadaya o dadayain pa lang kayo, gagamitin nila Biblia. Ipapakilala nila sa pamamagitan ng pandoktrina numero 1 na ang tanging batayan nila ay Biblia. Pero pagka nasa loob na po kayo ng Iglesia ni Manalo, narito po yung administrative rules ni Manalo. Sa Iglesia ni Manalo po kasi, kung titingnan po ninyo, itinuro na nga ni Kristo. Ito po. Itinuro na nga ni Kristo sa 1 Kapitulo 10, talatang 12 hanggang 13, magandang balita, Biblia, ang upahan hindi tunay na pastor o hindi tunay na tagapagturo, si Manalo, kailangan niyang kumita ng bayad kasi si Manalo o yung anak ni Pelcio Manalo sakim sa pera, hindi po kasi yung voluntary contribution. Hindi sakim sila sa pera. Pati si Eduardo Manalo. Itinuro na nga ni Kristo, hindi mo na dapat gawin. Pero kailangan nilang gawin. Kailangan nilang kumita dahil hindi sapat yung voluntary contribution. Kailangan nilang magpaupa. Kumbaga sa pamagitan pa lang ng voluntary contribution, nabubuhay ka na. Sino nagbibigay ng voluntary contribution? Mga kaanib. Yung mga kaanib ba, pwede ba nilang turuan para maging ministro? Hindi. Nang libre? Hindi. May bayad. Kung tawagin nila Bachelor Evangelical Ministry. Pero yung pong pag-aaral sa pagka-ministro, hindi po nila ituturo sa iba't ibang sekta ng reliyon. Exclusive lang sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Halimbawa, yung ministro, nag-aral siya, pinag-aralan niya pero nagbayad siya. Pero hindi niya ituturong siya yung nagbayad. Kasi lalabag siya sa Doktrina 19. Kaya kailangan palilitawin ng yung nagmi-ministro kay Manalo, ang palilitawin lang nila, ang source of income nila, voluntary. Pero siya, nag-aral siya, nagbayad siya, pero hindi niya aaminin. Ibig lang sabihin, sinungaling siya. Ito pa ang isa sa mga aral ng demonyo, Ikalawang Korinto 2:17, today English version, ang pagnenegosyo po ng pasugo sa murang halaga. Sa ngayon, ang pasugo, 25 sa Pilipinas. Pero kung babasahin po niyo sa Ikalawang Korinto 2, mas maganda po babasahin ko sa inyo. Isa sa mga gawain ng demonyo, o gawain, ganito ang ating matutunghayan, Ikalawang Korinto, baka meron pong nanonood sa atin, at hindi nababasa to. Ikalawang Korinto 2:17, today English version. We are not like so many others who handle God's message as if it were cheap merchandise. Pinakikilala ni Apostol Pablo, hindi sila katulad ng karamihan. Anong ginagawa ng karamihan? Nagnenegosyo ng pasugo o God message sa murang halaga. Sino po ang gumagawa ngayon yan? Ang Iglesia ni Manalo. Kaya meron po silang God message na ibinebenta sa mga kaanib. Hanggat hindi ka nadadaya, libre. Pagka nadaya ka na, may bayad na to. Sino nagdinegosyo ng pasugo sa murang halaga? Si Manalo. Hindi po gawain ng tunay na Iglesia ni Cristo. Ang tunay na Iglesia ni Cristo po, yung mga ministro sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, kahit saan makarating, magtuturo po yan libre. Wala pong bayad. Ganito po ang ating matutunghayan, Ikalawang Korinto, Kapitulo 11. Pansinin po ninyo kung anong pagtuturo ni Pablo. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 7. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita. Ngunit, hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Si Manalo, sa pamagitan pa lang ng voluntary contribution. Tingnan niyo yung lifestyle niya. Tingnan niyo yung mga ministro na nagpuputis babae. Kanino siya kumukuha ng voluntary contribution?
Kanino kumukuha ng limos si Manalo para mabuhay? Sa mga miyembro. Yung bang mga miyembro niya, pwede ba niyang turuan para maging ministro? Nang libre? Hindi. Magbabayad sila. Ibig sabihin, hindi sapat kay Manalo na kunan ng voluntary contribution ng mga kanin. Tama. Pagsasamantala na yan. Ang mahirap lang sa iglesia ni Manalo, hindi po nila aaminin na may bayad ng pag-aaral sa pagkaministro. Hindi nila aaminin na nagbebenta sila ng pasuko. Ibig sabihin, sinungaling si Manalo at ang kanyang mga ministro, pati yung mga miyembro. Hindi po ba ang pangalan nila Iglesia ni Cristo? Hindi po ba ang pangalan nakarehistro sa gobyerno Iglesia ni Cristo? Tama. Pero nasa uring Iglesia ni Cristo ba sila na pag-aari ni Cristo? Ipinakilala nga ni Cristo. Kasi tanungan lang tayo. Makikipagtanungan ako. Kapag kami bayad ba kaloob? Masasabi mo bang kaloob? Hindi na. Anong turo ni Cristo dun sa mga isinugo niya? Babasahin ba natin? 4:11 ng Marcos? Mas maganda po babasahin ko. Batay sa pagtuturo ni Cristo. Ano bang pagtuturo ni Cristo sa Marcos 4:11? Ganito ang ating matutunghayan. 4:11 ng Marcos. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makahalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Di po ba ang pangalan nila sa harap ng kanilang kapilya, Iglesia ni Cristo? Nakasulat sa rehistro, Iglesia ni Cristo. Yung po bang pagbiministro sa Iglesia ni Manalo, masasabi mo bang kaloob? Kung nagbabayad sila. Kayo na po sumunod. Anong ginawa nila? Pinatay nila, turo ni Cristo. Marcos 4:11. Sa inyo ipinagkaloob ang makahalam ng hiwaga. Sa Iglesia ni Manalo, masasabi mo bang kaloob? Kaya paano nyo po mapapatukas? Sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, lahat ng tagapagturo magpapakilalang mga sugo. Kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Cristo sa Iglesia ni Manalo. Ang kinikilala nilang huling sugo, pagdating sa debate, sa diskusyon, patutunayan ko na yung huling sugo, huling ministro. Kanino ministro yung mga iniwan ni Felix Roy Manalo? Sa demonyo. Hindi po basihan ang pangalan nakalagay sa harap ng kapilya. Hindi po basihan yung nakarehistro. Ang basihan, nagagawa mo ba batay sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Halimbawa, sa inyo ipinagkaloob. Masasabi mo bang kaloob? Itinuro na nga ni Kristo, hindi mo na dapat gawin. Ginawa mo pa. Aklat po ng 1, Kapitulo 10. Ito po yung ginagawa ni Manalo. Dapat po, matalino sila sa Biblia. Hindi mo na dapat gawin 12:13. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niyang mga tupa. Palibas ay hindi siya pastol at hindi kanyang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Hindi, meron naman siya, namumuhunan naman Kumbaga, kung sino po yung nagpapakain sa iyo sa pamamagitan ng limos, dapat turuan mo na ng libre. Pinakakain ka na, binibigyan ka na ng opisina, binibigyan ka na ng kotse, lahat. Dahil sa kasakiman. Kaya si Felix Roy Manalo, kung siya po ang nagturo na siya ang huling sugo, hindi po maliligtas si Felix Roy Manalo.
Kung siya ang nagturo, ako pinapaniwalaan ko. Pinapaniwalaan ko po na si Petro ay manalo sugo ng Diyos. Si Petro ay manalo na gamit sa ikatlong bahagi. Baka hindi niyo po alam. Pinapaniwalaan ko siya sugo, pero hindi ko siya pinapaniwalaan huling sugo. Marami po nagtataka dyan, nagtatanong. Si Petro ay manalo, hindi siya dapat kilalanin. Kaya nung makita ko, kusa akong umalis, tumiwalag sa iglesia. Dahil nakita kong huling sugo si Petro ay manalo, kaya pala huling sugo. Dahil nagbuo sila ng church administration. Sa ngayon, nakikita mo yung mga church administration, may nakalagay na obey and never complain. Pinapaniwalaan ko po na si Petro ay manalo sugo, pero hindi siya huling sugo. Kasi po, marami pong nagtataka o nagtatanong. Kasi ang kaya po nila pinapaniwalaan na si Petro ay manalo na huling sugo, kaya tanggap nila. Dahil huling gawain yung kanyang itinuro. Kasi po, meron silang paniniwala. Mas maganda po babasahin. Saan ko po mababasa yun? Yun daw po, kaya nila pinapaniwalaan na si Petro ay manalo, huling sugo. Dahil meron silang paniniwalang ganito. Saan ko ba nabasa yun? Ang sumulat po nito, pagkaalam po, si Benvenido C. Santiago rin. Ito po. Ang pasugong ito, kung bakit nila pinapaniwalaan na huling sugo. Actually, the main reason why many people are converting to the Iglesia ni Cristo is the realization that this is the true Church of Christ today, the fulfillment of the Bible prophecies concerning the third and the last group of people. Ito po ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo karamihan, lalo na yung mga nagko-comment. Kaya daw po nila pinapaniwalaan na si Petro ay manalo huling sugo dahil huling gawain yung itinuro niya. Pansamantala tatanggapin kong huling gawain ang kanyang itinuturo. Pansamantala. Pero hindi mo pa rin dapat kikilalanin na huling sugo si Petro ay manalo. Dahil patay siya o namatay siya 1963. Ang may karapatan pong magturo, sugo o mga sinugo. Mga sinugo. Kung babasahin natin ng Biblia. Kaya, wala kayong kikilalanin na huling sugo. Kaya hindi dapat kinilala na si Petro ay manalo huling sugo o last messenger of God. Hindi siya dapat kinilala. Lumilitaw po kasi hindi nagiging issue. Kumbaga, natatakot sila sa mga pamilyang Manalo kasi. Kaya hindi ko po siya kinikilalang huling sugo dahil si Petro ay Manalo nagturo siya. Na nakasama siya sa pagtuturo. Ang isa sa mga tinuruan niya ang aking lolo na si Valeriano Miranda. Yung litrato po ng aking lolo, kung palapunta po kayo sa Museum Gallery, sa Quezon City, makikita niyo yung lolo ko. Siya po ang nagamit sa party ng Tarlac. Kaya sa ngayon, maraming nagsasabi, kaya matalino sa Biblia si Renato dahil lahi palang saserdote. Yun ang bukang bibig ng karamihan ngayon. Dahil saserdote yan. Bigatin yan. Pero hindi ko po inaakma. Kung ano po yung kaya kong ituturo ko. Kaya kita nyo po yung mga Manalo hindi pwedeng alisin sa pwesto. Halimbawa, executive. Yung mga sakimpers. Executive. Alam nyo po, sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, yung executive, hindi ka pwedeng magpakilala. Kasi po mga taong, babasahin ko po sa inyo, ang binasa ko kanina, Marcos.
Kapitulo 10, talatang 42. Itutuloy lang natin ng 43, 44, 45. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang miibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Tayong si executive, lahat ibibigay mo. Kotse, bahay, lahat, aeroplano, yung mga negosyo pa niyan. Executive eh. Kasi po yung terminong executive, ginagamit lang yan sa mga negosyo. Yung executive niya, hindi naman pwedeng utusan eh. O huwag kang magtago sa opisina. Pagka sinabihan mo si Manalo na gano'n, baka dudukotin ka ng mga pulis. Kasi hindi po kayo nagbabasa ng Biblia eh. Ang gusto kasi nila, pasuko. Magkaiba po yung, ewan ko lang po, ulitin ko po. Sa 43, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Dito po, kaya si Manalo, silang pinaglilingkuran. Tapi nakakain mo na eh. From voluntary contribution, ayaw pang magturo ng libre. Kaya ganyan po nilang itinuro na si Felix Y. Manalo, huling sugo, huling ministro ng Diyos. Sa debate lang, sa diskusyon. Kaya sa iglesia ni Manalo, sino bang magpapakilalang sugo? O ministro ng Diyos sa kanila? Wala na. O debate lang, diskusyon. Kaya madali pong sabihin na iglesia ni Cristo kami. Kasi po, marami kasing nagsasabi, kahit na lahat po kasi ng reliyon, karamihan, nagpapakilalang kay Kristo. Kasi hindi naman imposible yun eh. Kung babasahin po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 11, talatang 13, 14, 15, magpapanggap na waring ministro ng katwiran, normal lang eh. Pero kailangan magsusuri, magsisiyasat ka. Halimbawa, itinuro nila na si Felix Y. Manalo, huling sugo. Teka muna, kapatid. Kung huling sugo si Felix Y. Manalo, kami. Paano kami? Magbabayad pa naman kami. Hindi naman pala kami pwedeng maging sugo. Magbabayad pa kami Kukunan mo pa kami ng bayad, hindi naman kami pwedeng maging sugo. Ang may karapatan magturo. Batay sa tanong ni Apostol, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Ang ibang termino ng huling sugo, huling ministro ng Diyos. Teka muna kapatid, pinagbabayad mo kami, hindi kami pala pwedeng maging ministro ng Diyos. Bakit? Ang banggit ni Kristo sa inyo ipinagkaloob. Kami, paano namin ipapaliwanag na kaloob? Nagbabayad kami. Kaya maraming nadaya. Sino pong magdideklara na hindi nakaloob? Wala. Sino magtuturo na hindi nakaloob ang pagmiminister sa inyo? Kaya po mga kaanib ng iglesia ni Manalo, nagagalit lang. Bakit sila nagagalit? Sabi nga nila, pinapatay mo yung negosyo ni Manalo. Pinapatay mo yung pandarayang ginagawa ni Manalo. Wala po akong magagawa. Kailangan ko pong ituro. Baka naman, bakit po purong iglesia ni Manalo ang ating pinupuna? Maraming nagtatanong yan
Kasi merong nagtataka, bakit purong Iglesia ni Manalo ang ating pinupuna, tinutuligsa, inahamon ng debate, diskusyon? May dahilan po yan. Jeremias 6:22, ganito ang ating matutunghayan. Pakinggan po ninyo, ang talatang ito ayaw basahin ng Iglesia ni Manalo. Kaya meron po silang paniniwalang the third and the last group. Ibig sabihin po ng third and last group na sa kanila. Ibig sabihin, wala pong ikaapat. Walang pagkakaiba po dun sa huling sugo. Wala na pong kasunod. Hindi po siya nagamit sa pagsusugo. Ngayon, susundan natin yung paniniwala ng Iglesia ni Manalo. Kaya daw nila pinapaniwalaan si Felix Y. Manalo, huling sugo, bunga po na huling gawain na ang kanyang itinuro. Totoo kaya yun? Biblia po ang pasasagutin natin. Jeremias 6:22. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ang isang bayan ay magmumula sa hilagaang lupain at isang dakilang bansa ay pupukawin mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Huling gawain ba ang ikatlo? Hindi po. Kasi pupukawin sila. At isang dakilang bansa ay pupukawin mula sa kaduluduluhang. Bakit sila pupukawin? Ibang termino po ng pupukawin, gigisingin. Bakit sila kailangan pukawin, gisingin? Naging manggagawang taksil sila. Dahil ang ipinatutupad, ipinakikilala po nila administrative rules, imbes na God rules. Kaya ganyan po nilang ipinakikilala na si Felix Y. Manalo huling sugo o huling ministro ng Diyos. Yung huling ministro nila o huling sugo ng Diyos nila ay patay na noong 1963. Kailangan silang pukawin, gisingin. Sino pong manggigising? Ganito ang sabi ng Panginoon narito, ang isang bayan ay magmumula sa hilagaang lupain. Ang hilagahan pong lupain ito, ayun po ang tinatawag na Europe. Ang isa sa bahagi po ng Europe, Italia, ang isa sa bahagi ng Italia, ang Milan. Ano pong karapatan ko o tungkulin ko? At saan mababasa na ako'y sugo? Ganito ang ating matutunghayan na aklat po ng Isaias 41:25. Marami po kasi nagtatanong. May ibinangon ako mula sa hilagaan at siya'y dumating mula sa sikatan ng araw. Ito po ang pinanggalingan sikatan ng araw pagkaparito sa hilagaan. Ibinangon siya ng Diyos. Ulitin ko. May ibinangon ako mula sa hilagaan at siya'y dumating mula sa sikatan ng araw, ay tumatawag siya sa aking pangalan at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang simento at parang magpapalyok na yumuyurak maputit na malaki. Ito po yung aking karapatan o tungkulin. Paano ko po mapapatunayan na ito ay tagapagturo ng Ebanghelyo? Ganito ang ating matutunghayan, 45:13 ng Isaias. Aking ibinangon siya sa katwiran. Aking tutuwirin ang lahat niyang lakad. Kanyang itatayo ang aking bayan. At kanyang palalayain ang aking mga natapon. Hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huling gawain ba ng iglesia? Yung ikatlo, huling gawain ba ng tunay na Diyos? Hindi. Kinakailangan silang pukawin, gisingin. Dahil ipinakikilala nila na si Felix Y. Manalo huling sugo. Ang dahilan kung bakit naging huling sugo sa kanila si Felix Y. Manalo, dahil nagbuo po sila ng church administration para gumawa ng administrative rules. Yung pong administrative rules, ipinakikilala na nga ni Kristo na hindi mo na dapat gagawin mo ba? Nagpapaupa sila. Kaya ang pagmiministro sa Iglesia ni Manalo, hindi na po kaloob. Dahil may bayad, may tuition fee. Ituturo ba nila sa labas ng kanilang sekta o reliyon na hindi nakaloob? Hindi. Kaya ganyan nating inilalantad. Anong pinatay nilang talata? 4:11 ng Marcos. Isa sa mga katangian ng tunay na Iglesia ni Kristo. Sa tunay na Iglesia ni Kristo, lahat ng tagapagturo magpapakilalang mga sugo. Kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Kristo. 2 Korintios 5:20. Sa Iglesia ni Manalo, meron silang kinikilala. Magkaiba.
iba. Sa debate, ipapakilala ko na si Felix Joy Manalo, huling ministro ng Diyos sa kanila. Kaya patay na yan eh. Hindi na makakapagturo yan. Naging sakim ba siya? Kung totoo, naging sakim si Felix Joy Manalo. Yung anak niya, sa pera niya, sakim sa pera. Yung Eduardo Manalo, lalong sakim sa pera. Nabubuhay ka lang sa limos. Naka-aeroplano ka. Maraming kawawang tao. O sino pong handang magpakilala na si Felix Joy Manalo huling sugo ng Diyos? Labag po yan sa aral ng Biblia. Hindi po ganyan ang tunay na pagkilala sa tunay na Iglesia ni Cristo. Wala po kayong kikilalaning huling sugo. At yung terminong huling sugo, hindi po matatagpuan sa Biblia. Matatagpuan lang po yung sa pasugo ni Manalo. Alin ba susundin mo? Biblia o pasugo ni Manalo? Nawa sana naunawa at naintindihan ninyo bago po kayong magalit. Lalo tayo mga kaanib ng iglesia ninyo. Konting pag-aaral lang. Konting pag-aaral lang. Nauunawaan po ninyo para ang ipinakikilala ko, ika-4 na bahagi ng tunay na Iglesia ni Cristo. Dito po magsisimula sa Italia. At ako po ang tagapangaral o tagapagturo. Ang tunay kong pangalan, Renato Miranda Pasubin. Narito po sa Milan, Italy. Telephone number 339-2925-992. Kung gusto niyo pong tumawag o kaya mag-comment. Marami pong salamat sa inyong lahat.